umulan na. Ang oras dito is alas 8 ng umaga. Tapos wala nang bao-bao masakyan. Hindi naman ako pwede sumakay ng motor dahil mababasa rin. Kaya maglalakad na lang tayo. Ang ulanan eh. Ay, di po ko pwede masakay kabalabal kaya mabasa man. Maglakaw na naman. Yan guys. Yung tubig dito guys medyo humina. Kasi hindi pa talagang tag-ulan ngayon guys. Kaya medyo mahina ang tubig dito sa tubod. Yan, maglakad tayo dahil yung pagpalapit ko dito sa daanan ng kalsada, may dumaan na bao-bao, hindi ko na naabutan. Kaya maglakad tayo. Kasi kung may dumaan naman na abal-habal or motor, hindi naman tayo pwede sumakay, mababasa tayo. Kaya maglakad na lang. Exercise na rin ito guys. Sabi 8 daw ang ano doon, pila ng kona ng bigas doon sa Astrodome sa bayan. Kaso hangak hindi tayo pwedeng makaalis agad dahil pagising ang daming gagawin. Pagising pa lang magpakulo ng tubig, painumin natin na maligam-gam na tubig yung mother natin. At pagkatapos habang nagluluto ng almusal niya, nagpapakain ako ng manok. Pagkatapos pag binigay ko na sa kanyang pagkain, magtapo naman ako ng arenola niya. Tapos niya kumain, painumin ko siya ng gamot. Tapos punta na siya sa banyo para mag-CR. Pagkatapos na mag-CR, paliguan ko na siya. Tapos pagkatapos paliguan, bihisan. At saka pa lang ako makakain o makakape dyan guys. Pagtapos na siya, na okay na siya, nakaupo na siya sa upuan, nakabihis na siya, bagong ligo. Saka pa lang ako magkape o mag-almusal. Tapos madalian na rin ang kain dahil nga naghahabol sa oras. Pero alam ko naman na hindi na 8 daw ang start ng bigay ng bigas, pero sa dami naman namin kaya pa kahit late tayo. Yan, parang lumalakas ang ulan. Ang hirap din guys mag-alaga ng matanda, tapos wala kang alalay, wala kang katuwang, ikaw lang talaga mag-isa. Ang hirap. Kaya lang walang pagpilian. Ayan, lumakas ang ulan. Yari tayo nito. Mababasa yung aking pantalon. Ay, lakas na ng ulan. Mag 2 years na pala ako ngayong October dito sa amin guys. Kaya mahaba-haba na rin palang taon. Hindi ko pa alam kung hanggang kailan ako dito sa Bohol. Dahil wala nga mag-alaga ng mother ko. At kung kukuha naman kami ng mag-alaga, may papayag. Pero mahal man. Ang dami kong kinausap dito sa amin, may papayag, isa lang. Tapos magkano ang arawan. Plus pagkain pa. Kaya kung babalik ako sa Manila para magtrabaho, tapos ang sahod ko doon, isahod ko lang din sa nag-alaga dito plus pagkain pa. Wala din. Kaya magtitiis na lang muna ako dito guys. Saka na lang ako babalik ng Manila kung hanggang kailan. Si Lord lang ang nakaalam guys. Hanggang kailan itong pagsakripisyo ko sa aking magulang. Dahil wala. Ang hirap. Ang hirap dito kitain ang pera. Nagtitinda-tinda nga ako pero swerte naman sa isang araw may bumili isang cook. Kaya kung ayan ang asahan, gutom talaga. Kaya sinasanay naman kami ni mother no, magtipid. Kasi ang sinisigurado ko talaga panggamot niya. Kaya sabi ko sa mother ko, kung darating yung time, wala na tayong pambili, talagang i-stop yung gamot niya. Wala akong magagawa eh. May nagpapadala naman anak ko, kunti lang naman, hindi po talaga sapat dahil hindi ko naman sila persahin na bibigay sila ng malaki. Dahil nga, magkano lang naman sahod ng anak ko sa Manila. Nagre-renta pa sila ng bahay, kuryente, tubig. Pangailangan pa nila doon. Kaya kung magkano lang ibigay ng anak ko, yun lang, hindi ako naghahangad. Kaya, kung ano man ang mayroon kami ng mother ko, pagkasyahin namin. Dahil ang dumating lang naman sa akin monthly, yung padala ni Athena na 2,000, tapos minsan 1,500. Yan lang po ang matatanggap ko.
Sa kuryente wala kami problema dahil si Kring yung nagbayad. Siya ang magbayad sa kuryente namin. Problemahin ko lang yung pagkain namin, yung bill ng tubig, buwan-buwan, at saka yung mga bayaran. Mayroon kasing sa cluster, tapos kung mayroong mawala, siyempre may tampo yan guys. Kaya, ang hirap din pero kailangan kakayanin, si Lord na lang bahala kung hanggang kailan to. Kaya ngayon, magtitiis tayo. Ngayon, tungtuwa pala ako ngayon guys kasi ang ibibigay ngayon sa bayan is 10 kilos. Makalibre na kami ni Mother doon kasi ang bigas namin sa bahay, kunti na lang talaga. Buti na lang, tipid kami sa bigas. Kasi nga, control ako sa saing. Magkakain kami ni Mother ng kanin sa tanghalian lang. Sa almusal, oatmeal ang pagkain niya at hapunan. Kasi sa oatmeal, sa almusal, gatas ang ilagay ko sa kanya dahil may pinapadala si Kring na gatas para kay Mother. Kaya yun ang tinitipid ko sa almusal niya para makasurvive. Yan. Yung bigas na matanggap namin ngayon, makalibre na ako ngayon tampo dahil may tampuhin kami ngayong ngayong liwas ni Tay Video. Pag ganyan kasing liwas dito sa amin guys, isang gantang ang bigas. Kung kiluhin mo yan, hindi ko alam kung 5 kilos yung isang gantang. Hindi ko sure. Basta isang gantang ang bigas na itampo, tapos 100 pera, tapos bino. Kaya yun, makakalibre tayo ng bigas. Makakalibre tayo ng pang tampo sa liwas. Dahil may matanggap tayo ng 10 kilos. Matagal na rin sa amin yan guys. Depende naman kami ni Mother. Stop kami dito dahil umulan. Nakalibre sana ako sakay kaso umulan. Kaya stop kami. Kaway-kaway sana be. Pareho na pa mo nakapuha. Nakapuha niyang duwang kauban no. Umulan guys, kaya dito muna kami silong dahil pag patuloy kaming pupunta doon mabasa. Pagdating ng Astrodome wala na. Mamipit na sa basa. Kami okay na baka abutan na kami sa kanilang dito nakarating sa Africa offline. Murag iduming ning itong ba? Mana mo? Asa man o pila? Atulas? Yan guys, dito na tayo sa Astrodome. Thank you pala sa driver ng motor. Nakalibre tayo ng sakay. Pila daw tayo.